Okay, magandang araw sa ating mga mahal na mga kapatid at sa mga ginigiliw nating taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos na buhay na buhay. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo. Pag-usapan natin, medyo maselan. Ang diablo ay nagkukunwaring anghel ng ilaw. Ganon din ang kanyang mga lingkod. Tulad ng ating pinag-aaralan, yung diablo ay pinatalsik na sa kalangitan at ang kanyang mga lingkod. Nandito na sila sa lupa. Kaya ang mundo natin ay divided. No? Yung mga pinatalsik sa kalangitan nandito sa lupa at tayo nakakasalimuhan natin sila. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15. Bago itong 14 to 15, nung nasabi ni Apostol Pablo rito, meron siyang pinaratangan na mga bulaang apostol. No? Kung basahin mo maigi yung chapter 11 verse 1, malalaman mo kung sino yung mga bulaang apostol. Okay? Dahil doon sa sinabi ni Apostol Pablo na mayroong mga bulaang apostol, ito yung rhyme karugtong ng sinabi niya. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay nagkukunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahirapnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Sa kanilang gawa, hindi yung sa katotohanan ng Kristo. Kung ano yung naiisip nila, yun yung makikita ninyo sa kanila. Okay? Kaya sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo sa sulat ni Apostol Juan, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. At kailanman hindi siya pumapanig sa katotohanan. Yan? So maliwanag, ano? So dito, ididiin natin. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkukunwaring lingkod ng katuwiran. Okay? Pagpatuloy natin, titingnan natin kung sino yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi ng diablo kay Jesus. Tingnan natin kailangan maingat tayo rito. Yung diablo, tinukso niya si Jesus doon sa disyerto ng ilang araw. Sinabi ng diablo kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. So, yung diablo, gumagamit ng Biblia. At alam natin kung sino yung mga leaders sa gobyerno natin ngayon na sila'y gumagamit ng Biblia. Titingnan na nga natin kasi ang sabi ni Apostol Pablo, kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay nagkukunwaring lingkod ng katuwiran. Okay? Kaya ang diablo ay gumagamit ng banal na kasulatan. Okay? Ngunit, ang sabi naman sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo, no? Pagpatuloy natin yung sinabi ng diablo, sa kanyang mga anghel, ikaw ay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. So, ang gusto ng diablo, si Kristo, no? Siya ay magpatihulog sa bangin. No? Since siya ay anak ng Diyos, sabi niya, ayon na sa susulat, ay hindi ka masasaktan sapagkat yung
anghel ng Diyos ang sasalo sa iyo. Iyan, ginamit niya yung banal na kasulatan. Ano naman ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo para si ang dyablo ay hindi magtatagumpay? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman. No, para kontrahin mo yung dyablo na gumagamit ng banal na kasulatan, kinontra ni Kristo Jesus yun at nagtagumpay si Kristo sa pamamagitan ng Biblia rin. No? Tingnan ninyo. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. Bakit? Kasi si Diablo ay sinusubok si Jesus. Ano yung pagsubok na gustong ipapagawa kay Kristo Jesus? Yung magpatihulog siya sa bangin. No? Dahil sabi ni Diablo, gumamit siya ng banal na kasulatan, na yung anghel ng Diyos sasaluhin siya at hindi siya masasaktan pagbagsak niya. No? Ngunit kinontra rin siya ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. Ngayon, para maintindihan natin ito. So, yung lingkod ng dyablo ay nagkukunwaring nasa katwiran. O ibig sabihin, nagkukunwaring gumagamit ng banal na kasulatan. Ngayon, kapag makikita mo ngayon yung kanyang kamalian, yung kanyang kasinungalingan sa pamamagitan ng banal na kasulatan din, yun ay pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. So, ganito yon. Kapag yung nagkukunwaring lingkod ng Diyos, gumamit siya ng banal na kasulatan, no? Tapos, merong kakontra. May kakontra doon sa banal na kasulatan. Tulad nito, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Nasa banal na kasulatan yan. So, para maliwanag, kung yung nagkukunwaring lingkod ng Diyos, naglalatag siya ng versikulo sa Biblia, sa akala niya, yun na yung tamang katotohanan. Pero yun pala may kasalungat. So kung ang nangangaral ng salita ng Diyos ay may salungat doon sa itinuturo ni Kristo Jesus, mali siya. Halimbawa, ganito. Ang isang lingkod, sabi niya, si Kristo ay pantay sa kanyang Ama. So, saan nakabase yun? Nakabase sa banal na kasulatan sa Mateo 28. Doon nakabase yung sinabi niya, bautismuhan ninyo sila ng Espiritu bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng bersikulo na yun, nabuo yung doktrina ng Holy Trinity na si Kristo ay pantay sa kanyang Ama. Pero anong turo ni Kristo Jesus? John 14:28. Ang turo ni Kristo Jesus maliwanag. Ako, ang Ama, ay dakila kaysa akin. Sabi ni Kristo yun. Tapos, ikaw naman, na nagkukunwaring lingkod ng Diyos, sasabihin mo, si Kristo, pantay sa kanyang Ama. Samantala si Kristo, sabi niya, nagturo siya, na sa John 14:28, na yung kanyang Ama ay dakila kaysa kanya. So, doon natin malalaman. So, malalaman natin yung kasinungalingan ng isang lingkod. Kung mali-mali, kung yung itinuturo niya na base rin sa banal na kasulatan ay labag
doon sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sana naiintindihan natin yon. Okay. Ngayon, ito yung itinuturo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo at sa pamamagitan ni Apostol Daniel. Sabi niya sa Romans 13:1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. So, yung mga pinuno, gumawa sila ng batas. No? Gumawa sila ng batas. Yung mga pinuno na yon ay inilagay ng Diyos, no? Para mamuno sa pamahalaan. Ngayon, makikita mo ngayon yung nagkukunwaring lingkod. Okay. Kaya nga hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay nagkukunwaring lingkod ng katuwiran. Sinong may lingkod na yon? Lingkod ng dyablo? No? Ngayon, ang gagawin ng mga nagkukunwaring lingkod na yon, ang gagawin nila, kokontrahin nila yung pinuno na inilagay ng Diyos. Yun, doon natin makikita na isang lingkod na nagkukunwari, na nagpapakita na siya nasa katuwiran. Mali. Sapagkat yung lingkod na yon, sumusuway siya doon sa itinalaga ng Diyos. Sumusuway siya doon sa batas ng Diyos. No? Lalong-lalo na yung batas ng ating gobyerno na ginawa ng mga pinuno. Doon natin makikita. So, ang nagkukunwaring lingkod na sa akala mo ay nasa katuwiran, sila yung mga lumalaban sa mga pinuno ng gobyerno natin. No? So, doon natin makikita kung sino yung mga nagkukunwaring lingkod. No, sumasalungat sila doon sa itinakda ng Diyos. Yung mga pinuno, gumawa ng mga batas niyon para sundin ng mga tao, para sa kabutihan ng mga tao yon. Ngunit itong nagkukunwaring lingkod ng mga leaders ngayon na nakikita natin ngayon, sila ay sumasalungat, no? Sa batas na ginawa ng mga pinuno na inaligay ng Diyos. Doon natin makikita yung mga lingkod na yon. Sample tayo. Merong tanyag na leader ng religious group. Nakukunwaring anghel siya. No? At marami siyang maraming taong lumapit sa kanya. And then di malaunan, siya pala ay lumalabag sa batas ng gobyerno. Anong nangyari sa kanya? No? Siya ay pinailan ng kaso. At yung probable cause niya, merong totoo. Ngayon, hinuli siya. Ngayon, ikinulong siya ngayon. You see that? Yung tao na yun, na kanya, ay nagkukunwaring nasa katotohanan, nasa katuwiran. Pero yun pala, lumalabag siya sa batas ng mga pinuno na iniligay ng Diyos. No? So, yun yung lingkod na nagkukunwaring lingkod ng Diyos. Okay? So, alam na natin kung sino yung nagkukunwaring lingkod, na yung kanyang itinuturo ay salungat doon sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, na kanyang
ang kanyang itinuturo, sumasalungot siya doon sa batas na ginawa ng mga pinuno na inilagay ng Diyos. No? Yan ang Romans 13:1. Doon natin makikita yon. Pagpatuloy natin. Ngayon, bakit natin susundin ang mga pinuno? Sabi nga, inilagay nga ng Diyos mga yun So, yung mga pinuno na yun, gumawa sila ng batas na dapat natin sundin yon. No? Ang nangyayari, no, nilalabag ng mga nagkukunwaring lingkod ng Diyos. Nilalabag nila yon. Anong nangyari? Ayun. So, nakulong yon yung tao na yon. Okay. Dapat tayong sumunod sa mga pinuno. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Sa John 19:11, sumagot si Jesus. Sino yung sinagot niya? Si Pontius Pilate. Poncio Pilato, na isang gobernador ng Judea. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, magagawa. Ang sabi kasi ni Pontius Pilate, si Poncio Pilato, nung humarap si Kristo Jesus sa kanya, ipinaharap ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sabi ni Pontius Pilate, hindi mo ba alam na meron akong kapangyarihan na palayain ka o ipapako sa krus? Yun ang sabi niya kay Kristo Jesus. Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan. You see that? So yung kapangyarihan ni Pontius Pilate o Poncio Pilato para ipapako sa cross si Kristo Jesus ay galing sa Diyos. So hindi kinontra ng ating Panginoong Jesucristo yun. Sapagkat alam ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga pinuno, yung kanilang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Ayan. Tapos, ikaw naman na nagkukunwaring lingkod, pinapakita mo na ikaw ay nasa katuwiran, pero lumalabag ka naman doon sa mga batas ng mga makapangyarihang mga pinuno na inilagay ng Diyos. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. So, yung nagdala kay Kristo Jesus, mga pinuno ng mga Hudyo, ay mabigat ang kanilang kasalanan. So, nakikita natin na ang mga pinuno ay inilagay ng Diyos. Yung kapangyarihan nila ay galing sa Diyos at yun ay inadmit ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin natin sumagot si Jesus, magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan na yan. So ang ating Panginoong Jesucristo mismo nagsasabi na ang kapangyarihan ng mga pinuno na nasa gobyerno ngayon ay ibinigay ng Diyos sa kanila. Okay? Amen? So pagpatuloy natin sa Luke chapter 17 verse 3. Ngayon, kung ikaw ay nasa katwiran, kung ikaw ay spiritual, ayon sa Galatians chapter 6 verse 1, kung sino ang nasa spiritual o katotohanan, kapag nakita niya yung kapatid niya na malalaglag sa kasalanan niya, itutuwid niya na yun. Itutuwid niya na yun. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas chapter 17 verse 3, kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. So, isang responsibilidad ng isang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo ay ituwid yung mga nakikitang
nahuhulog sa kasalanan. Ituwid. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 6:1, kaya pero ingatan mo naman yung sarili mo. Baka naman ikaw ay punong-puno ng kasalanan, tapos itutuwid mo yung tao na yon. So, titignan mo yung sarili mo. So, yun yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag. Ituwid, sabi niya, kaya't mag-iingat kayo kung nagkasala sa inyong kapatid, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Yan ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pag pinagsabihan mo pa, halimbawa yung kapatid mo ay pinagsabihan mo, tapos ang sagot niya sa iyo, mas magaling ako sa iyo. Ha? Yan. So, tayo mga kapatid, nandito tayo sa mga gawain na yan, magre-reflect sa atin yan. Pag lumabas tayo rito, tuwing linggo o itong araw na ito, tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, tayo nagfe-fellowship sa ating Panginoong Diyos, baka naman doon sa loob ng pamilya natin taratat yung bunganga mo, no? Yung mga lumalabas sa bibig mo ay hindi katanggap-tanggap doon sa loob ng pamilya mo. Yun ang ibig sabihin ng topiko natin, mga kapatid. No? Huwag sanang tayo'y lingkod o nagkukunwaring lingkod ng katuwiran. So ipakita natin sa ating kaibigan, sa ating mga sa loob ng ating pamilya, nga tayo'y nasa katotohanan o tayo'y nasa ilaw ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Amen. Sana naunawaan natin to. Alam na natin kung sino yung mga nagkukunwaring lingkod. Ito, nakikita natin yan sa leaders natin sa taas. No? Gumagamit sila ng banal na kasulatan. Pero sila ay sumusuway sa batas ng Diyos. Okay? Sa batas. Batas ng tao, batas din ng Diyos yun. Kasi ang Diyos ang naglagay sa mga pinuno na yon, at mga pinuno na yon ay gumawa ng mga batas para sa kakabuti ng karamihang tao. Makikita natin ngayon yung mga nagkukunwaring mga gumagamit ng Biblia. Titignan natin yon. So, I hope naintindihan natin ito. Ito ay bibihirang pinag-uusapan. Bibihirang pinag-uusapan ito. Pero ngayon, mas magandang pag-aralan natin. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.